Sa papel, ang Iran ay may napakalaking hukbo, umaabot sa 1 milyong sundalo. Pero nang mawala ang utak ng kanilang sistema sa isang biglaang operasyon, ang natira ay parang nagkagulong armadong grupo na tumatakbo para iligtas ang sarili. Matapos ang malawakang airstrikes mula sa Israel at Estados Unidos, biglang nawala ang disiplina ng hukbo ng Iran. Ngayon, maraming general at opisyal ang tumatakas into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until... Iniwan nila ang kanilang mga barracks at nagtatago sa mga gusaling sibilyan. Ang mga ordinaryong sundalo, na wala ng malinaw na utos, ay umaalis na rin sa kanilang kampo. Ang iba ay natutulog sa labas o tumatakbo papunta sa disyerto para mabuhay. Ayon kay US President Donald Trump, libu-libong sundalo umano ang gustong sumuko kapalit ng kanilang kaligtasan. Ano ang nangyari sa loob ng Iran? Matapos ang pag-atake kay Khamenei, isinara ang lahat ng military bases at biglang nawala ang mga commander. Ang iba ay namatay, ang iba ay tumakas, at ang iba ay nagtago. Resulta, walang leader, walang utos, kaguluhan. May isang sundalo na nagsabi, "Hindi na namin alam kung ano ang gagawin, ilang gabi na akong natutulog sa labas." Ipinapakita nito na tuluyan ang nawawala ang kontrol sa loob ng hukbo. Pagkawasak ng chain of command sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 50 matataas na opisyal ang napatay, kabilang ang mga pangunahing lider ng militar. Kinumpirma pa ng Israel na 12 high-ranking commanders ang na-eliminate. Dahil dito, naputol ang chain of command, ibig sabihin, wala nang nagbibigay ng direksyon sa hukbo. At kapag walang direksyon ng isang hukbo, hindi na ito organisadong puwersa, kundi isang armadong grupo na naguguluhan at natatakot. Mas lalong lumalala ang sitwasyon. May mga ulat na ang ilang sundalo ay napilitang magbantay kahit walang malinaw na utos. Habang patuloy ang pambobomba, mas nakakabahala pa, ginagamit umano ang mga paaralan at gusaling sibilyan bilang taguan ng militar. Para sa marami, ito ay senyales ng desperasyon, ang pinakamalaking dagok noong March 6. Isang malakas na airstrike ang tumama sa isang underground bunker na itinuturing na pinakaligtas na lugar ng rehimen. Gumamit ng mahigit 100 precision bombs para sirain ito. Kapag ang pinakaligtas mong lugar ay nawasak, mapapaisip ka, ano pa ba ang ipinaglalaban namin? At ito ang tanong na unti-unting bumabagabag sa mga sundalo sa ground. Epekto sa buong Middle East. Hindi lang ito problema ng Iran. Ang pagbagsak ng kanilang military leadership ay nakaapekto rin sa kanilang mga kaalyado sa rehiyon, tulad ng Hezbollah sa Lebanon at iba pang grupo. Sa katunayan, may ulat na maraming Iranian officers ang tumakas na rin sa Lebanon dahil natatakot silang targetin. Conclusion: ang dating malakas at organisadong hukbo ng Iran ay ngayon nahaharap sa matinding krisis, walang leader, walang direksyon at nawawala ng moral ang mga sundalo. Ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng tuluyang pagbagsak ng kanilang sistema?